Tanet, kung sa volleyball, bilog ang bola. Sa basketball, ano? Pass. Oh, kala mo. Ano ba yan? Ang pangit mo ka-bonding. Bakit? Anong sagot? Bilog din. Bilog din. May baka umalis sila. Sa opening. Lahat din sila nag-isip parang ano nga ba sa basketball? Diyos ko. Bakit yun ang intro natin, Tanet? Intro natin yun kasi ito ang first ever back-to-back-to-back. Yes. So, dalawa yung references natin. So, yung una, sa mga millennials dyan, na nanonood ng SOP dati. Oh my God, oo nga. Kung alam yung back-to-back-to-back ng SOP. Oo, ni Jaya, ni Regine, Lani Salucha, Jano Gibbs. Kasama si Jano Gibbs? Oo, silang 5 yun. Jano Gibbs, saka Ogie Alcacid. Lima. Hindi, 4 yung dapat back-to-back-to-back-to-back. May 3 lang sila. 5 sila, Tonet. Nag-iikot-ikot sila. Maniwala ka, minsan nga nagdadagdag sila ng Alan Kay dun eh. Seryoso ba? Huwag ako. Totoo yun. 5 talaga sila. Minsan nagdadagdag pa sila ng kasi mas madalas ako sa ASAP. Char! So, yun yung references natin. Yung back-to-back-to-back ng SOP, tsaka, ikaw, yung kasosyalan, yung upper. Actually, paano ba natin di ko alam kung sino nag-bring up. Basta, ang isang inspiration ay yung actor ng Hollywood Reporter. Yes! Taas, diba? Taas, diba? Jennifer Coolidge and Jeremy Allen White, mga ganon. Hindi pala round table. Iba pala yung round table ng Hollywood Reporter. Ay, variety ata yung actor. Hollywood Reporter yung round table. Ano ba yun? I-check nga natin. Oo, tama. THR yung round table. Variety yung actors and actors. So guys, especially kung cinephile kayo or mahilig kayong mag-check ng mga pa-interviews before watching or even after watching your favorite film. Yun, meron lagi ang variety, and usually naman yung sa The Hollywood Reporter pag award season. 'Di ba? Nag-i-invite sila ng round table ng mga artista, hindi lang artista actually, mga director, 'di ba? Meron ding iba't iba talagang mga part ng pelikula or series. So, try namin gawin 'yun. Wow. Taas, 'di ba? Back to back and actor on actor. SOP. Try na. SOP tsaka variety. Taray, pwede variety show. So, try namin dito, at ang first ever guest namin ay ang director ng Rookie. Yes. One of the entries sa Cinemalaya Film Festival ngayong August 4. Mag-start ng August 4. Papanood muna natin sa kanila ang trailer ng Rookie. Yes. Here it is. Lagi mong tatandaan, sa volleyball, bilog ang bola. Since you're a rookie, standing serve muna tayo. Ang key sa good service ay parang free throw lang. Hinga ng malalim, and then release. Yung blocking sa basketball, ganun din sa volleyball. Hands up lang, Hayes. May 104,000 kaming VVIPs na audience namin ngayon sa live recording. Meron din sa Discord, di ko alam kung ilan, 30,000 plus yata. So, 130,000 plus ang ating audience for our first guest ng back-to-back-to-back direct, Samantha Lee. Yes. Samantha Lee. Ginipig si Sam. Hello, thank you for having me sa first ever back-to-back-to-back. Pero actually, comeback din ni Sam kasi dati, di ba, nag-sleep with me na siya. Kasama nun si Janine. Wait lang, yung back-to-back-to-back, guys, ang gagawin namin dito, kasi usually, pag nag-i-invite kami, pinapasagot namin sila ng letter, di ba, ng Santa Jolene, Santa Angge, or pinapa-join namin sila sa mga shooting memes. Pero, naisip namin, bilang director din kami ni JP, kahit kilala nyo kami as podcaster, lalo na yung mga Gen Z. Actually, director din po kami. Director din po kami. So, why not? Gawa kami ng segment na kapag magi-guest ang mga director, gawin namin parang conversation among directors. Taray. Game, pakilala tayo. Ako si Tonet, and I'm a director, but for Rookie, I am one of its producers. Ang pangit, pero yes. Walang kwenta.
Ako si JP, I'm a director, and for Rookie, I'm no one. I'm an audience. And our guest, first guest ng Back to Back to Back. Hello, I'm Sam. Ako yung director at co-writer ng Rookie. Yes! And producer din. And producer din. Yes. Hindi actor, hindi kasama yung actor. Hindi siya nag-cameo. Voice actor. At ito ang Walang Kwentang Podcast presents Back to Back with Putol. Alam mo, ikaw? Gaya-gaya lang eh. Director Samantha Lee of Rookie. Yes. Ba yan? Nakasabay naman ako hanggang sa win. Okay, sige. Start muna tayo sa kailan mo ba nalaman na gusto mong maging director? Kasi lahat tayo meron, di ba, parang origin story. Nakwento na rin namin ni JP yung sa amin eh. Yung first time mong naisip na yung pagiging director yung gusto mong i-pursue na career. Nung grade 5 ako. Huh? Nanood kami ng family ko. Sobrang random na to. Nanood kami ng family ko ng City of Angels. So, sa mga Gen Z dyan, Meg Ryan siya. Meg Ryan film siya. And Nicolas Cage. Sa Mega Mall pa to. Tapos kumakain kami sa Italianis after nung movie. Tapos sinabi ko sa mommy ko, Mommy, yan bang ginagawa ng director? Kasi nabasa ko siya after nung movie. In retrospect, parang bata ako manood ng City of Angels. Pero sabi ko, ano ginagawa ng director? Tapos sabi niya, siya yung nagsasabi ko anong gagawin ng mga tao, blah, blah. Tapos sabi ko, talaga, feeling ko gusto rin maging director. So, yun yung... Pero hindi ko naman nagustuhan yung movie, Parang curious lang talaga ako kung anong ginagawa ng director nung time na yun. Samantalang ako nung grade 5 ako, parang, ano bang iniisip ko noon? Baon siguro. Hindi, kasi, only child ako. So, feeling ko yung mga magulang ko, dahil wala silang mapag-iwanan sa akin. Pag nanonood sila ng mga James Bond, ganon, maski PG-13 siya, sinasama na nila ako, tapos sinuturuan nila ako, basta sabihin mo 13 ka na, ganon. Kasi nga wala nang babantay sa akin. Ang galing! So, lagi ako nanonood ng movies with them nung bata pa ako. Tapos, tinuloy mo na yung pag-pursue nun? Hindi mo naisip na ibang ano? Well, may face ako na gusto ko maging lawyer, economist, ganun. Pero na economist. Economist. Anong nilagay mo dun sa ano? Kasi favorite subject ko yung econ nung high school ako. Tapos, oo nga. Ang ganda ng econ nung high school. Oo. Oh my God, wala ata kaming ganun. Gags, merong econ ng high school, meron JP. Meron econ ng high school. Supply and demand. Hindi ba? Oo nga, tama. Kay JP home econ. Hindi, tama, technology and home economics. PhD. God, iba yung home economics. Araling panlipunan daw yung tawag. Okay. After mong graduate ng film, ano pa yung mga naging trabaho mo bago mo nagawa yung first film mo? So, nung time na yun, sobrang kakastart pa lang ng mga videos na yung mga skip ad ng YouTube. So, yun yung trabaho ko. Pupunta ako set ng TVC para i-shoot yun. Yung so, sobrang dami kong na-shoot. Like, nakashoot ko si Catherine, si Daniel, si Julia. Kunwari nag-shoot sila ng Sabong Panlaba. So, pupunta ako sa set ng TVC. Tapos, pwede pong mag-shoot kayo ng something for YouTube. Tapos, mag-spill sila. So, ako yung taga-shoot nun. Oh! Pero hindi siya TVC. Hindi, siya yung isa-skip mo bago yun. Oo. Kasi ngayon, part na nung TVC boards, 6 seconder, diba? Pero nung time na yun, sobrang focus pa rin nila on 30s. Ilang years after mag-graduate mo nagawa yung first film mo? Sige, let's talk about your first film. Feeling ko 6 years. 6 years. Pero doon sa 6 years na yun, ano na yung mga naging work mo? Aside from yung gumagawa ng mga pang-skip video. Tapos nag-work din ako, nag-corporate din ako. So, nagtrabaho sa school. Tapos yung job ko, ma-convince yung mga faculty. Kunwari, may gustong implement na bagong system yung school. So, yung trabaho ko, i-convince yung faculty na i-adopt yung bagong software, yung bagong system, gano'n. Change management, yung tawag. Oh my God, ang changes. Sobrang
random, diba? Change manager. So, yung biggest project ko, bagong internship program. So, nagde-department to department ako. Tapos, ito, dahil mas maganda yung hours ng internship na to, ganun. Gumagawa ako ng videos, ganun. Ang galing. Saan school yan? Nung nakatira ako sa Australia. Yun yung work ko doon. So nag-Australia ka? For Gano'ng katagal ka nun? Nag-masters ako doon. Actually, di ko nga alam na babalik talaga. Tapos nag-aaral ka pa rin ngayon. Kakatapos mo lang ulit? Pangalawang masters. Ano yung masters mo sa Australia? Communication. Hobby mag-aral. Love of learning. Tapos dito, yung kakatapos mo lang sa UPFI na masters. Women's Studies. Or Women's Center ba? Women's Studies. Sa Community, Social Work and Development. CSWCD. CSWCD. Okay, so yung first film mo, bakit yun yung naisip mong gawing first film mo? Ayun. So, yun nga, nakatira na ako sa Australia nung time na yun. Tapos, nung nag-graduate ako ng film, sabi ko, hindi na ako gagawa ng pelikula, whatever. Tapos, okay na yung life ko sa Australia. May 9 to 5 ako, na boring, whatever. May dinadate ako na girl, may friends ako. Tapos, one night, lumabas kami, mga 2 a.m. na to. Pauwi na kami nung girl na dinadate ko. Tapos, holding hands kami. Tapos, may group of guys na alam mo yun, kina-catcall kami or saying all these homophobic things. Yung girl na dinidate ko, hindi dito lang. So, kung hindi niya alam, matangkad ako. Matangkad ako na tao. Tapos yung girl na dinidate ko, hindi dito lang. Tapos yung instinct ko talaga, 6'5" yan si Sam. Tumakbo na tayo. Alam mo yun, parang gusto ko na mag-retreat. Pero yung girl na kasama ko, Australian siya. Parang inawan niyo talaga yung mga lalaki. Sabi, why are you saying that? Blah, blah, blah. Tapos napaisip ako, parang, bakit ganun yung reactions namin, di ba? Yung ako, yung instinct ko, parang, tama sila, I don't deserve to be here, uwi na ako, but tapos siya, parang, hindi, kayo yung mali. Tapos, parang romantic notion siya, di ba? Na, sabi ko, shit, bakit ganun? Bakit iba yung culture talaga? Bakit ganito yung feeling ko about myself? So, sabi ko, gusto ko umuwi, tapos gumawa ng films that would make the younger version of myself feel more okay with who they are. Tapos, sa mga nag-wonder ko ano nangyari sa girl na yun. Nung pandemic, nag-sorry naman ako na iniwan ko siya. So, okay na kami. Tapos, pinakita ko na pinakita ko na rin yung filmography ko na parang, ito naman yung resulta kung ba't kita iniwan. May maganda namang nadulat na iniwan kita dito sa Sabi nung girl, pakialam ko. Bakit gusto mo nagawa mo? Iniwan mo pa rin ako. So, baka bukas ay ang galing naman nun, pagka-pitch mo, nakuha mo na agad or marami ka pang... So, siya sa Cinema 1. Tapos, nakuha siya sa Cinema 1. Sa Cinema 1 mo lang siya pinitch, yung baka bukas. Ang bongga. Ang bongga. Nung time na yon, wala pa masyadong mga films depicting the experience of lesbians and the queer experience nung time na yun. And especially, directed by queer filmmakers, di ba? Tapos, after that, 2 years later, tama ba? Billy and Emma. Oo, 2 years later, nagawa na niya agad yung Billy and Emma. So, this, pero merong may Rome and Juliet na cinema. Oo, yes, oo. Pero after nun, kumbaga hindi siya parang lagi. Hindi siya... yung sunod-sunod, parang, minsanan lang. Tapos kapag meron, okay, tapos siguro magbe-break na naman, tapos wala na naman, tapos, ayun. Itong Rookie ay third film ni Sam, pero in between the second and third film ay may ginawa siyang series sa I Want. Yes, Sleep With Me. Sleep With Me, na first, yun yung reason kung bakit siya nag-guest with Janine dito sa Ang Manukatang Podcast. So, it's starring Janine Gutierrez and Lovie Poe. Panoorin niyo yan, nasa I Want yan, guys. Di ba ikaw rin, Tonet, yung first film mo ay Cinema 1? Originals. Yes, Cinema 1 Originals. Pero sinabit ko yun din sa Cinemalaya. Hindi ako natanggap sa Cinemalaya. Halos sabay naman yung nun.
Actually, naalala ko nung nanood si Tonet ng Baha Bukas, sobrang kinakabahan ako kasi nandun siya. Lo! Kasi may reputasyon ba siya na lumalabas? Hindi ako lumalabas. Dito si Tonet. Sa Green Hills yata yun. Sa kanya si Pong. Pero yun nga, like to your point, bilang parang first time na in a long time na may lesbian or queer female film. Parang ang daming burden na na-put on dun sa Baha Bukas na hindi siya designed to take on. Kasi gusto ko lang gumawa ng queer rom-com. Alam mo yun? Yes. Pero since nga sobrang kulang ng representation, sobrang daming other aspects na hinahanap from that na. And I'm sure, JP, you can relate to this. Oo. Totoo naman. Hindi naman pwedeng ma-represent lahat at the same time. Nung ginawa mo yung yung second film mo, yung Belly and Emma, gaano naging different yung process mo directing it? Lalo, alam mo, second film to, yung mga learnings mo ng first film mo. 2018 ang 2018. Shit, sobrang tagal na to. Naalala niyo pa ba yung Q-Cinema yan, di ba? process niyo ng mga Q-Cinema. Oh my God, inikot mo na lahat ng festival. Sini-Filipino na lang, hindi mo naiikot. Totoo. Ito na. Sini-Filipino Debut na niya lang. sa Cinemalaya tong I guess, hindi ko alam kung nag-iba siya, pero mas may awareness siya na palakihin yung mundo ko as a storyteller. Na hindi lang siya ma-confine sa alam ko, pero mag-effort ako na mag-aral tsaka mag-research about other experiences. Parang gano'n naman lagi yung tinuturo ng first film, di ba? Parang mas mag-explore pa. Totoo. Umana pa ng sila na yung first film para sa'yo talaga yun. Oo. Parang yung first film, parang fulfillment of a dream eh. Di ba? Parang lagi, kaya, di ba, usually nga yung mga first film, kung ano lahat ng mga inspirations mo. Oo, na tapos, personal. Na personal. Tapos lagi na lang meron ka na lang friend na very supportive na, montage ba to ng mga paborito mong director? Or parang nagugulat yung mga tao na parang, buhay mo pala yun. Oo, diba? Pare-pareho sila magsalita, gano'n. Kasi diba ikaw yun. Tapos later on na lang, ma-realize mo na yun nga, hindi na siya tungkol sa'yo. Pero, depende yun eh. Minsan kasi ako, sobrang tagal, gawa lang ako ng gawa eh, kasi gusto ko lang talagang gumawa. Tapos later on ko na realize na, di pala pwedeng ikaw lang lagi. Yun. May nagtanong dito sa chat. Tawang-tawa ako dun sa kwento. Director Net, kwento niyo po yung kay Lilia Kuntapay. Mga hayop kayo. Diyos ko. Dati Nakadiscover lang siya ng anti-aging. Oo. Dati akong horror actress. Charay! Tsaka panay ang tong it's yung ito. Uy, nakita niyo ba dun si JP? Oo. Umati siya sa akin. Sa script ko na ko dun. Yun din yung mismo trabaho ko dun sa Lilia. Yung Lilia, hindi naman dahil kwento ko. Pero actually, kumbaga kwento ko, experiences ko siya as a production assistant. Siya, parang kung ano yung mga nakikita ko as a production assistant, yung pagtrato sa mga artista, pagtrato sa mga talent, sa mga extra, ganun. Kaya nga, ako na yung, dati naghahanap ako ng artista na magpe-play ng documentaries kasi nagsasalita ako doon. Tapos nahihirapan ako na parang, wala na akong budget, 1 million lang dati yung Cinema One. Naalala ko nun, yung kapag dinedirect mo si Nay Lilia, yung minsan hirap na hirap ka na kasi hindi niya ginagawa. Sobrang meron siya sarili kasi parang, syempre si Nanay Lilia, first film ko, di ba, first time director. Si Nanay Lilia, ang dami na niyang pelikula, tas may isang director na magsasabi sa'yo, hindi Nanay Lilia, ganito po. So parang naisip niya, excuse me? Dinirect na ako ni Peggy Galiaga, sino ka? Para sabihin mali? Mali ang pag-arte ko, excuse me? Alam mo yan, JP, na kapag dinner break, nagtatricycle ako papunta sa pinakamalapit na Jollibee. Doon ako makain. Hindi ako makain sa kasabay ng mga Bakit? Ayaw mo kami kasabay? kasabay? Alam mo ba yan? Hindi, kasi Hindi ko alam yun. sobrang nagbe-breakdown ako. Hindi ko na alam yung gagawin ko kay Nanay Lilia. Tapos, syempre, noong time na yun, walang pera. Tapos ako din, utang-utang ako, umutang ako
ako sa tita ko. Tapos paano ko na mababayaran? Tapos yung mga tao, tapos yung catering pa nun, si Nanay Lilia. So, oo nga, siya nga yun, oo. Yung nirakit din naman. 3 lang naman, mga 3 araw siguro na hindi ako nagdi-dinner. Nakasabay nyo. Nagsabi na, hindi, sige, dyan ako sa or sasabihin ko siguro matutulog ako. Pero lumalabas ako ng set kasi hindi ko kaya. Parang grabe yung pressure. Hindi ko talaga alam. Oo, ang payat mo nun eh. Payat ko nun. Inaagawan kasi ako ni JP ng Na-experience nyo rin ba yun? Na parang after nyo gawin yung first film nyo, parang sabihin, hindi na ako, last ko na to. Na ako gagawin. After every film. Diba? After every film, actually. Oh. Actually, yung gusto ko sabihin, yung experience na hindi ka sinusundan ng artista mo, parang siya eh. Lagi na. It prepares you for your next. Lalo na kapag veteran talaga, no? Kapag veteran actor. Nakakaba. Sobrang takot na takot ako. As in, doon ako pinaka natatakot. Kasi, parang, bakit nga naman makikinig yung veteranong artista sa isang, sino ka, diba? Nung night before na isushoot namin si Miss Agot sa Rookie, nagkabangungot ako about Miss A. Kasi alam mo yung dream na parang, ganun ka gumising. Ganun ako gumising at 3 a.m. Kasi hindi na ako nakatulog. Alam niya? Alam ni Miss A? Sinabi ko ngayon, alam na ni Miss A. Tapos sabi niya, Me? Ako pa? Actually, meron talaga mga artista na power tripper. Oo. Meron ganon. Pero mas maraming mga artista yung professional. Yes. Mas maraming artista yung professional. Naalala ko, Otwal yata yun, On the Wings of Love. Tapos Joel Torre. Joel Torre? Bakit ko ididirect si Joel Torre? Parang, siguro pag pag pupunta ako ng set, parang, ang naisip ko, dahil Joel Torre na siya, sabihin ko, Sir, alam mo na po gagawin mo, diba? Joel Torre ka na eh. Ikaw na yan. Ikaw na yan. Sobrang hiyang-hiya talaga ako. As hindi ko, bakit siya hihingi ng instruction sa akin? Mm-hmm. Tapos, syempre, di ba, pag hindi first film, pero pag nag-start ka, ang mantra ay, fake it till you make it. Yung parang, dapat alam mo talaga na, magko-command ka talaga ng respect, dapat, as a director. Kasi minsan, kahit grabe yung pag-prepare mo, ginawa mo yung homework mo, talagang, yun talaga yung prepare na, alam ko kahit nakapikit ako, alam ko kung saan yung camera ko. Prepare ko yan lahat para pag nandun ako, tapos yung artista, hindi ko kaya, at least yun lang yung problema ko. Pag tanungin mo ako ng ilaw, alam ko yan. Tapos naalala ko, after ng Otwal, umiinom kami, ganyan. Tapos sinabi ko kay Sir Joel na parang, Sir Joel, nung start, natatakot ako sa inyo i-direct, ganyan. Parang sabi niya, dapat hindi ka natatakot magsabi sa artista kahit kami yung mas veterano. Kasi, at the end of the day, director ka, at yung director, sa kanya kumukuha ng direction yung artista. Ganon kasimple yun. So, kahit na meron kaming suggestions, ang huling desisyon sa director. Kaya wag ka matakot. Actually, minsan nga, sabi niya, mas artista pa ang natatakot sa director. Kasi director ang nagsasabi kapag good take, kapag tama yung acting niya, pasok sa Pero kahit ngayon, na kinakabahan pa rin ako sa mga artista. Alam mo, pinaka na-amaze ako na nakatrabaho ko si Anita Linda. Oh my God! Oo. Tapos, yun yung Cinemalaya. Tapos nag-read kami ng lines. Kasi medyo malabo na yung mata niya. Hindi medyo, malabo na yung mata niya. Malabo talaga mata niya. Oo. Tapos, hindi na siya nagbabasa ng script. Pero, nire-read sa kanya yung lines niya. Tapos, ang bilis niya makabisado. Aww. As in habang nire-read sa kanya yung lines niya, nakakabisado niya, tapos magte-take na. Ganun kabilis. Aww. Ang galing. Yan rin yung parang fun, diba, as a director, na meron kang mga artista na gusto mo talaga makatrabaho. Tapos, pag dumating sila sa set, tapos mabait sila, professional sila, parang, buti na lang tama ako ng tama ako ng iniidolo. Tama. Hindi naging yung tawag dito, never meet your heroes. Sa fangirl. Sa fangirl. Buhay din ito net yun. Sa si Eddie Garcia, nung naka-work namin sa ako naka-work ko siya sa GMA as a production assistant. Tapos nagko-quiz siya ng PA. Tinatanong niya yung Tapos kasi ako racket PA. So guys, yung racket PA, ibig sabihin sa isang kunyari teleserye, magkakaroon kayong 2 units kasi hindi kayang
isang unit lang yung magdidirect. So, dalawa yan. Dalawang director, dalawang DOP, ganyan. So, usually, kinukuha ko as racket PA. So, pag racket PA ka, hindi mo syempre nabasa yung buong script. Ang nabasa mo lang, ibibigay lang sa'yo yung mga eksena for the day. Tapos, yung naka-assign sa akin na i-read ko, si Eddie Garcia. Tapos, may tinanong niya ako, anong pinanggalingan at pupuntahan ng eksena? Nire-read ko siya, tapos parang, okay, sige, anong pinanggalingan nito? Tapos parang, sabi ko, sir, sorry po, kasi ngayon lang po ako. Tapos ano pupuntahan? Siyempre, di ko masabi, pero make sure ko, habang nagtitake, binasa ko talaga lahat yung Bakit may quiz? Sir Eddie? Pero yun yung nakita ko talagang nakita ko yung epitome ng isang artista na professional. Pag pupunta siya sa set, yung script niya, naka-highlight, tapos merong mga dog ears kung ano yung lines niya. Memorize niya. Pag i-read mo siya, hindi para i-memorize niya. I-read mo siya para lang ma-read siya. Alam niya yung eksena. Tapos dadating siya, walang driver lang yung kasama niya, wala siyang PE, dala lang niya, upuan, ganun. Tapos, nung sinabi niya, pag magsasorry ako sa kanya na, to Eddie, sorry po, hintay lang po tayo mga 30 minutes, na-delay lang po kasi ganito, ganyan. Sabi niya, it's okay. Actors are paid to wait. I'm paid to wait. Sabi niya. Sana ganun din tayo. Tayo kaya yung cause of death. Actually. JP. Parang, sorry po sir, kasi yung JP habak po eh. Meron pa pong reverse may phone call na naman eh. Humingi pa po nung isang angle. Sabi niya, last na kanina eh. Nagpadali pa po eh. Para saan pa nagpe-pre-prod kami? Biniligtad ng PE. Okay, so let's talk about Sam's latest film. Dahil nga naikot na ni Sam ang mga film festival. From Cinnamon Originals to Q Cinema and now Cinemalaya. So ang Rookie, si Sam kasi ay galing sa isang all-girls Catholic school. So ang tanong ay, kwento mo po ba to? Volleyball player po ba kayo? Nangyari po ba ito sa inyo? As a Povedan. Povedan yan si Bilog si po Sam. ba ang bola sa Povedan? Hindi, nakakatawa kasi yun nga, so si Nats yung nag-conceptualize ng Rookie. So, kapatid siya ni Tonet. Yes, my sister. Tapos, si Tonet, message siya ako one day, nasa gitna pa kami nung Sleep With Me. Tapos sabi niya, may papabasa ako, interested ka ba to direct this, blah, blah, blah. Tapos, nung nabasa ko siya, parang, hindi ko siya kwento na galing siya sa brain ko, pero sobrang nakarelate ako kasi nung high school ako yung captain nung nung basketball team namin. Tapos lumipat kami sa Pasig. Tapos sabi ng mommy ko, lipat ka na rin ng school para mas malapit sa bahay natin. Pero yung school na gusto niyang lipatan ko, na school ni Tonet tsaka ni Nats, walang basketball team kasi nakatibo daw. So, St. Paul? Volleyball team lang yung meron. So, feeling ko talaga yung Rookie, yung alternate life ko. Kung natuloy ako pero inaway ko yung mommy ko. Sabi ko, hindi, gusto ko maging basketball team captain. So, nagstay ako. Malayo yung binahe ko for school everyday. Pero yung Rookie is what would have happened kung lumipat ako sa school na walang basketball team. Tapos forced ako maging volleyball player. Karoy. So, yung Rookie ay buhay ni Nats. Pero walang basketball team nga sa walang basketball team sa pero St. Paul marami Pasig. pa rin tomboy sa St. Maraming tomboy. So, walang sa St. Paul. Pero totoo naman sinabi yun na walang basketball. Walang connection yung Kaya walang basketball team kasi nakaka-tomboy nga daw. Sa St. Paul? Sabi. Wala kaming basketball, volleyball lang. Volleyball, softball, yun, meron kami. Nakakaloka yung nakaka-tomboy yung basketball. Ang talaga sa all-girls school. True naman siya sa case ko, pero Oh my God. Well, they're not wrong. They're not wrong 100%, pero pag sa all-girls school talaga, parang usually, ang tingin, di ba ang tawag pa tibo? Pag tibo or tomboy, parang face lang yan. Face lang yan kasi hindi ka nakakita ng lalaki, ganyan. Pagdating nyo ng college, hindi na, magkakajowa kayo na lalaki, magkakagusto kayo sa lalaki. Ganun yung tingin talaga sa katibuan. Pagiging lesbian or... Actually, nung time na yun, hindi mo pa naman... Ewan ko nung time ko, parang hindi mo siya ininimas. I'm a lesbian. Wala pa nun yung parang nung high school na, ano ka ba? Bi ka ba? Walang... basta
Type ko siya eh. Tibo or Crush bakla. ko siya eh. Ganun lang. Oo, tibo lang, pero hindi mo talaga i-name yung sarili mo. Tawag dun? Ililabel. Ililabel yung sarili mo. O, hindi mo malilabel. Pero dati, parang mas, mas feeling talaga. Ano yung nararamdaman mo para sa isang tao. Kebs na kung siya, kung lalaki or babae, or kung ano man, kung tibo or lesbian, di ba? Basta, type ko siya eh. Bet ko siya eh. Ayun. Anong kwento ng Rookie? So, yun, si Ace, magaling siya sa basketball, pero lumipat siya sa school na walang basketball team. So, sumali siya sa volleyball team, tapos na-in-love siya sa volleyball team captain. Played by Aya Fernandez. Yes. Tibuan pala tong Rookie. Ngayon lang ngayon lang nila. After na lahat ng mga pinalabas namin. Pero yung namin, yung nag-play ng Ace, first time niyang umarte. Kasi naglabas siya ng casting actress, call. Nagpa-casting call kayo? Pa-casting call kami. Na dapat marunong mag-volleyball. Para syempre, konti na lang yung parang ituturo namin come shooting time. Nung talaga, lumabas si Pat, may charm talaga siya eh. Parang lahat kami na Oo, may charm siya na tapos nung nagtanong na kami, naging vulnerable siya later. So, parang tatayaan mo na lang talaga yung mga ganun. Especially yung kapag ganun talagang kind ng casting na meron ka talagang hinahanap talaga na specific kasi dapat matangkad, dapat marunong mag-volleyball, tapos tapos syempre importante na kahit papano hindi wala talaga si Pat na acting experience, TVCs lang di ba? TVC. Pero TVC. kaya niya, ang important lang naman ay kaya niya makatake ng instructions. Tsaka dapat queer siya. So maraming requirements na dapat ma-check. Sobrang hirap. Actually, yung yung minimum height lang namin yung hindi na-meet. Ano ba minimum height? 6 feet. 6 feet yung nasa 6 original. kasi sa script eh. Si Pat, ano siya? 4'11". Ikaw ba to? Binabaan po namin lahat ng lamesa sa center. Oh my God. Ay, ano ang height ni Pat? 5'6"? 5'6". Ayun, natuwa ako na nag-work siya. Yung mga first or second film mo, important na ba yun sa'yo? Kailan naging parang part ng requirement for you? Feeling ko kasi, depende siya sa goal mo as a filmmaker. So, for Baka Bukas, bilang yun nga, nag-move back ako for this, blah, blah, blah. Sabi ko, gusto ko, as much people as possible, makapanood nito. Paano ko yan magagawa? Wala na, first-time filmmaker ako. So, syempre, naghanap ako ng artista talaga. So, sobrang swerte ko na nag-yes si Jasmine. Pero, for Billy and Emma, we did the same thing that we did for Rookie, diba? Pikinast namin si Zar, tsaka si Shelo Aquino. So, they were out queer women who played these queer roles. So, lagi ko sinasabi, nuanced kasi yung question na yun eh. Feeling ko kasi, people see it as like a gotcha moment. Like, ba't di ka like, for Stephanie, ba't di ka nag-cast ng queer people for queer roles? We did. Yung supports namin, lahat, diba? Queer sila. Pero kasi, hindi nila natitake into consideration yung business side ng ginagawa natin. Na parang yung producers, kailangan rin nila kumita. And, paano nila magagawa yun kung maraming people yung manonood? Paano mo malalaman ng tao na showing yung isang pelikula or whatever kung sikat yung, artista. Actors. So, may ganong element na, diba, we hate to admit it, pero part siya nung process. Yes, totoo. And, lagi kong sinasabi, responsibility ko yun, diba? Like, I make the effort. Maski yung leads ko, straight sila. Nagsasalin, yung crew ko, queer naman sila, yung people na gumawa ng OST, queer sila, yung supports, queer sila. Tsaka yung sa Sleep With Me, bago tayo nag-shoot nun, sina Janine and Lovie, may nagpa-Soji workshop tayo for that. So, I think an important ay ally sila. Allyship. Tsaka, yun rin yung sinasabi ko, na, again, not to be on the business side of making media, pero yung pitch ng Sleep With Me, when would have that been funded ever? Sobrang daming rejections ng Sleep With Me eh. So, sobrang thankful ako na si Janine and Lovie
lent their platforms to this story. Kasi hindi naman rin siya common, diba? Basta feeling ko, important din na, kunwari, kung gay, kung lesbian, kung trans yung characters, better talaga kung yung creator or yung director, someone na naintindihan yung struggles ng specific person, kung trans, kung lesbian, di ba? Kasi kung gagawa ko ng story about lesbians, parang gaano ka totoo yung magagawa kong pagdidirect dun sa ganun na story. So, I think yun yung pinaka-important. Basta naintindihan ng creator. Na pagdadaanan niya, ganyan, naiintindihan niya yung struggles. Parang kanina nung nasa live ako, hinihinga nila ako ng Sleep With Me Season 2. Tapos yun nga, in-explain ko, kailangan mag-stream kayo legally, blah, blah, blah. Tapos may nag-comment, ay, dapat pala hindi ako nanonood sa Bilibili. Tapos ako parang, exactly. Hinihinga niyo ako ng Season 2, tapos sa Bilibili kayo nanonood. Anong Bilibili? Doon mo mahahanap yung... Okay, wag na. Text kita. Pero ngayon, yung Sleep With Me nga, libre na yun sa I Want eh. Libre yun eh. Pero yun, yes. Ngayon nga sabi ko parang, kaya ang tagal ng proseso tsaka ang competitive ng independent scene ng filmmaking. Kasi ang hirap humanap ng pera kapag hindi mainstream yung content, yung kwento. Totoo. Kaya ang tagal, di ba? Parang iba, 10 years, dinedevelop pa, Totoo. naghahanap pa ng producers. Ganyan, grabe. Kaya ang competitive. Kaya ang Cinemalaya, 10 lang ang kinukuhang pelikula. Bukod pa dun sa sinong mga artista, ang willing gumanap sa isang independent film na mayroong image, mayroong mga endorsements, paano mo sila mapapagawa kahit yung simpleng kissing scene eh. Kasi simpleng sex scene, hindi lahat ng artista mag-go sa ganun. Yung role ni Paolo sa Fangirl, Diyos ko, buti hindi ako nag-give up kasi ang hirap talaga makahanap ng parang artista na bukod sa funding, iisipin mo pa sino yung artistang willing na itaya yung image niya at yung branding niya. Kasi kahit na sinasabi natin na sana mga artista very authentic, hindi totoo yan. May branding ang artista, may image sila. 'Di ba? At ganun talaga 'yun. It's how the business works. There's branding, kahit naman tayo, hindi naman natin ilalagay sa Instagram yung kakagising mo lang, woke up like this. Sino nag-post ng totoong woke up like this na na caption, tas woke up like this talaga. Diba? Kakagising lang talaga Kakagising lang talaga. 'Di ba? Hilamos ka muna. So, ang hirap kapag hindi quote-unquote mainstream yung yung konsepto mo. Hindi, naalala ko lang, yung friend ko sinabi niya sa akin na directing is 1,000 deaths. Tapos yun yung parang naalala ko dun sa sinasabi mo, na parang iniisip ng mga tao, yung mga director, control natin 100% ng mga bagay, diba? Pero parang di nila na-realize na every decision, little deaths siya that we have to mourn. Kunwari, may artista tayo na gusto talaga natin i-cast. Sabihin lang, hindi siya pwede mag-gay role, hindi siya pwede mag-indie. Hindi naman nakita ng mga tao yun eh. Niisip nila yung parang on-screen, 100% yun yung ginusto natin. Parang daming elements na di nila nakikita sa process. Yes. So yung na lang, constant siya, na parang dati yung word na compromise, sobrang sama niya. Pero later on, as a director, maintindihan mo maintindihan mo yung compromise eh. Parang kailangan mo siyang mahalin eh. Kasi sa totoong buhay, kahit kahit aris ka, hindi mo makukuha lahat. As a director, yung kahit, hindi. Parang ngayon, parang natututunan ko nang wag masyadong maging emosyonal sa mga ginagawang projects. Yung energy parang dito totoo yung choose your battles. Totoo, no, yung parang yes. hindi lahat away. Parang meron ka lang pipiliin na away. Oo. Meron ka lang pipiliin na mga away na ito talaga ipaglalaban mo. Na ka-compromise mo na kunyari, ito po talaga yung gusto kong artista. Pero dahil ito lang yung budget natin, sige direct, bigay ko sa yung artista na yan, pero bawas ka ng 4 shooting days, okay lang. Bigay ko yung artista pero hindi na ikaw yung director. Wala na. Out na pala yung sa call. Change director. Change director po tayo. Change director po. Ganun mo ba kagusto magawa yung... Pero yun talaga yung natutunan mo sa first film, diba? Parang you go into it parang thinking, makukuha ko to. Totoo. Parang hindi per siya. Pero parang minsan kailangan lalo ngayon na
mas na hindi na natin first film. Kailangan meron kang at least isang person in your team na ganon, yung optimistic. Yung kapag magbibigay ka ng hindi yung baril agad. Ay, hindi pwede yan. Totoo. Parang, alam mo, hit na hit yung ganyan. Tapos, pero minsan okay din na ikaw yun. Yung nagsasabi na optimistic ka. Tapos sila na lang yung Pero ang hirap niya eh. Ang hirap na yung hindi makukuha ko to eh. Yun yung nangyari kasi sa Fangirl. Hindi makukuha ko to eh. Tapos parang, hindi ko nakuha. Yung powers ko. Lahat ng manifestation meditation na pakinggan ko na. Tapos hindi pa rin siya nangyari. Minsan may mga may mga disclaimer ako. Parang alam ko mahirap to. Pero baka kaya nating... Pero yun pa yung mahirap sa pagiging director, di ba? Kasi ikaw yung responsible for everyone. So, kung may hiningi kang mahirap, alam mong papahirapan mo sila. Oo. Totoo. Kaya nga, dapat yung team mo, kakampi mo eh. Naintindihan niya yung vision mo eh. Kasi, mahirap mag-shoot, pero iba yung nasa ng director. Iba talaga yung... Iba yung pressure eh. Siguro sa media kasi na yung director na parang ganito siya, on top of everything, yung gaya nga sinabi ni Sam, very glamorous. Lahat nasusunod ganun. Hindi, kasi... Greta Gerwig. Oo eh. Ang daming diba? Ang daming umaano sa isip mo. Tsaka yung mga simpleng hindi mo magagawa ng paraan. Like, biglang umulan. Pero kailangan mong kunan. Anong gagawin? Nangyari yun sa Rookie, yung only volleyball court namin na outdoor, yun yung day na umulan. Oh my God. Pero yun, kailangan, wala eh, at the end of the day, kailangan ka magdesisyon eh, kasi ikaw yung director, magdedesisyon ka para sa lahat. Gandahan mo na lang yung pelikula sa dulo. Part siya na experience mo sa paggawa ng pelikula. True. Ayun. Okay, go! Sam, invite mo sila. Sana sa first weekend ng August, manood na kayo ng Rookie. Samahan nyo kami sa gala. Lahat kami nandun. Yan, manood kayo ng Cinemalaya this year. Support Philippines Cinema. August 4, no? Ang start ng Cinemalaya. Yes. Yan ang opening. Yung mga gala ng mga Cinemalaya films, sa PICC siya. Sa mga hindi pa nakakanood ng Cinemalaya, yung gala night ay nandun yung cast and crew and director, tapos ipapresent nila yung pelikula. As a film student and young filmmaker before, sobrang dream ko talaga yun. Yung parang, ipapresent ko yung Cinemalaya sa harap ng maraming tao sa CCP. Tapos, yun, ganun yung nangyayari sa mga gala. So, we encourage you to watch the gala of Rookie. Hindi pa namin alam kung kailan. So, punta na lang kayo sa social media accounts ni Sam, ng Project 8 Projects, ng Anima at ng Kumu para makita nyo yun. And, ayun, maraming mga nag-cameo sa Rookie. Mga volleyball. Si Tots, di ba? Si Tots! Si Ara, si Eliza. Si Ara Galang, si Eliza. Si DJ Pascual. DJ Pascual. Hindi, tsaka yung Rookie masaya siya. Diba, ito yung nawawala sa atin pag streaming. Kasi pag sa bahay lang, 2 lang kayo or 3. Pero yung Rookie, masaya siyang panoorin with a lot of people. So, like, pag sumisigaw yung mga tao, yes. Mine! May biglang may sasagot ng mine. Mine! Totoo! Actually, So, diba, nung nagpalabas tayo ng sa FGD ang ingay. Nag-FGD kami, focus group discussion, tapos may in-invite kami ng mga queer na mga intern, ganyan. So, yung iba na panood na, tapos mag-isa lang siya. Nung start, parang nung kinikilig siya, parang paloob pa eh. Paloob yung kilig niya eh. Pero nung mga gitna na, hindi na. Nilabas na niya yung kilig. Nananampal na ng katabi. Okay, katabi nito na yung intern. Hindi na niya napigil. So, super happy na may ganong reaction. Pang red carpet po dapat yung damit sa gala night. Hindi, pag sa Rookie, mag-sports attire or high school attire. High school attire. PE uniform, ganyan. Ay, Tapos kwento dala ko kayo nga ng pala bola. Sam yung pag-cast natin kay na Ara, Eliza, and Tots. So yung kay si Ara at si Tots, sobrang thankful ako kasi dapat isang sequence lang sila lalabas dun sa pelikula. Pero nag-have fun yata sila on set. Tapos pumayag sila na magstay ng mas matagal pa. So, yun. As camp counselor sila.
True. Sana makapunta sila sa gala. Sabi naman nila, try nilang makapunta, pati si Eliza. Si Eliza, binigyan ko lang siya ng prompt. Sabi ko, ito yung eksena, ito yung pinagdaanan ng team. Tapos magsispeech ka. Tapos refine lang namin yung sinulat niya. Pero siya talaga yung nagsulat ng speech niya. Yes. As a scriptwriter As siya. a scriptwriter. As herself and as a scriptwriter. Dapat mag-promote din pala kayo sa PVL. Yung tinatry nga Oo, namin. eh. PVL, Tinatry kung may namin. nakikinig. Sana mag-promote. Magsasayaw daw si Sam sa halftime. Ginawang Bakit basketball. daw kami ni Angel doon? Bakit Nung minessage ko si Eliza, ano pa yun, Black Saturday, yung shoot namin, kinot short niya yung family time niya to go to our set and shoot that one scene. Tapos yun, wala, natuwa ako. It meant a lot to us na nandun si Eliza. Kasi si Eliza talaga yung volleyball player na, for me, naging face of college volleyball. Na, Sa Pilipinas. Sa Pilipinas Parang, tapos, sobrang busy niya, sobrang dami niyang ginagawa. Pero nung pinakita ko lang yung kung ano yung synopsis ng Rookie. Tapos nag-yes agad siya. Nung una sinabi niya, itatry ko po, ganyan. Tapos, nung nag-follow up na ako, go na siya. Katuwa. For first volleyball. draft pala ng script, si Eliza Valdez na yung nakasulat. Yes. So, Yes. yun yung isang case na parang, nakuha natin yung gusto natin makuha. Sobrang happy. Super thank you kay na Eliza, kay na Tots, at kay na Ara, na sobrang Game parang, na game. Oo. Ang daming nagka-crush Sina Tots nila as sa themselves din. As camp coaches. Kasi may As coaches coaches. Okay. Oo. Si Tots, makita mo dun sa eksena niya, gustong-gusto niya talaga umarte. Tuwang-tuwa siya. Si Ara Galang as herself, very shy, As a cutie. pa-smile lang. Cutie. So, ayun. Thank you so much, Sam. Thank ano you, pa gusto mo Sam. sabihin bago ka magbabay? May nagtatanong kung kailangan plain white shoes pag PE uniform. Hindi naman Yes. kami ganun ka-strict Advan. na Hindi, pero yun, sana support niyo lang yung Rookie. Paki-share po ng mga publicity materials namin and things like that. Support niyo lahat ng film sa Cinemalaya. Yes. Tapos gaya nung sabi namin, pag nauna kayo, meron kaming pa-something sa mga mauunang pumunta sa gala ng Rookie. So, pila kayo ng maaga kasi may pa-something kami. Hindi namin alam kung hanggang pang ilan. Pero, ayun, it's our way of saying thank you for. Kasi grabe yung naging support dun sa paglabas ng poster tsaka teaser. Ganda ng poster. Grabe. Sino nag-design o let go? I-shoutout mo na siya. Paulina Ortega na college friend ko. Thank you. Ano siya, yung balat ng volleyball na nag-form ng Rookie. Siya may number 8 siya kasi 8 yung number ni Ace. Yun lang. Kasi swerte din ang 8. Siya swerte din ng 8, for sure. Yes. Thank you sa pag-share nung and pag-like at pag-retweet. Tsaka, maski hindi kayo fan ng volleyball, magugustuhan niyo pa rin yung Rookie. Kasi, ayan. Kasi maraming nagtatanong, paano kung hindi ako fan ng volleyball? Ganun. Yan lang. Totoo. Thank you. Diba? Kasi kung yung Interstellar ba, fan ba kayo ng mga Ng space. ng space? Pinanood nyo pa rin naman, diba? Yung Midsummer ba, kayo, practicing. Thank you, Sam. Thank you, Sam. Ay, saan ka namin mahanap sa social media mo? Kung saan mo i-release yung mga teaser, longer teaser and trailer. Go. Ayun, Twitter, Instagram, at TikTok. Give me Sam. Project 8 Projects, Anima Studios PH. Kumu And PH. Kumu PH. Thank you, Sam! Thank See you, you sa Sam. gala. Bye-bye! Bye-bye! So, sa mga brands dyan, baka naman you like to partner with us, feel free to email us at angwalangkwentangpodcast@gmail.com. And if you like this episode and podcast, please follow us on Spotify, click the follow button and also the bell button kung gusto nyo ma-notify kayo tuwing bago kaming lapag. At kung napanood nyo ang trailer, ang teaser, or nakita ang poster ng Rookie, please show some love. Mention us on Twitter, Instagram, or TikTok using the hashtag #angwalangkwentangpodcast. Please follow yung social media accounts na producers ng Rookie, at Project 8 Projects, at Anima Studios, and at Kumu PH.
Thank you, Kumu, for supporting us. And thank you, Kumu, for supporting Philippine Volleyball. Ang official IG namin ay @AWKPstuffs. At ang official TikTok namin ay @angwalangkwentangpodcast. Ayan, ako naman at JP Habak sa Twitter at Instagram. Tapos meron din kami ng Walang Kwentang Podcast after Podcast Chikahan kung saan pwede kayong mag-share ng thoughts nyo once mapanood nyo na ang Rookie and other Cinemalaya film. Support nyo Cinemalaya this year. Yes, we also have another entry produced by Project 8 Projects, Itimapukpukaw or The Missing. Ay manood din kayo ng mga short films ng Cinemalaya. Ang gaganda ng mga short films lagi Cinemalaya. Yes. Nag-short film ka din doon, di ba? Ano mga short films mo dati sa Cinemalaya? Maria, 2017, 2016. So, ayun. Nood kayo ng Rookie and Itimapukpukaw. See you guys sa August. Yung Itimapukpukaw is the first full-length animated film in Cinemalaya. So, makikita nyo si Carlo Aquino, Gio Gohol, and Dolly De Leon na in animation. Oh my God, ang dami pala mga first ngayon sa Cinemalaya. May docu din ngayon sa Cinemalaya. Yes, first documentary. Kay si Ben din. Si Ben din ang nag-edit. Diba? Peak ng career. Grabe, sobrang down Peak to earth. Peak ng career. Yes, Ilocano Film and Itimapukpukaw. Yun lang. Thanks, guys. Bye. Thank you, guys. Bye-bye.